Napakalapit ng Lord, hindi po siya malayo sa atin, hindi po mahina ang kanyang pandinig na hindi niya tayo marinig at hindi rin po siya bulag na hindi marinig, hindi po makita tayo sa ating pong mga kalalagayan. God can sympathize. Jesus can sympathize po kung ano yung nararamdaman mo, kaibigan, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao upang at naranasan niya lahat ng mga kahirapan sa mundo. Kaya po kung ikaw ay nahihirapan ngayon, ang Panginoong Jesus ay kaisa mo, and He can sympathize with you and your situation, and He wants to help you. Sabi niya sa kanyang mga salita, tayo po pag nananalangin, ang Panginoon ay nandyan para tayo'y pakinggan. Call unto me and I will answer thee. Sabi nga po sa kanyang mga salita sa 1 John chapter 4, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. So if we know that He hears us and whatever we ask, we have the petitions that we ask from Him. Therefore, meron pong katugunan, kasagutan, anuman pong mga kahilingan natin sa Panginoon sapagkat dinirinig niya anumang kahilingan natin according to His will. According to His will, not according to our wants, but according to the needs that we have. My God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus our Lord. So paano natin maaabot ang Diyos? Walang ibang paraan is sa pamamagitan po ng ating pananalangin na mayroon pong pananampalataya. For they that come to God must believe that He is, and that He is. Yes, He is a rewarder of those who diligently seek Him. So tayo po'y lumapit sa Panginoon sa panalangin sa oras na ito. Let there be excitement in our spirit to call upon the Lord. For the Lord will hear us. The Lord surely, sabi ng Panginoon, all the promises of God is yes, and amen. Lahat ng mga pangako ng Diyos sa atin ay ipagkakaloob niya sa atin, yes and amen. Whatever we ask, according to His will. Healing is His will. Sabi nga po natin sa ating programa kahapon. Provisions is His will for us. Peace and joy and righteousness. Lahat, everything ng mga iyan ay kalooban ng Lord. Every good gift is from above. So, as we pray, essential po yung panalangin sapagkat ang panalangin ay yun po ang siyang inuutusan tayo ng Lord. Meron palang utos ang Lord sa atin to pray for the government. Tayo po ay mananalangin para sa ating gobyerno. For those who are in authority, tayo po ay nasa democratic form of government. Meron po tayong legislative, meron po tayong nasa judiciary, meron din pong nasa executive. So, ipapanalangin po natin yung mga gumagawa ng batas, na yung mga magawa nilang batas ay yung mga talagang kailangan, mga essential, mga brilliant ideas na makakatulong sa kapayapaan at pag-unlad ng ating bayan. I-pray po natin ang ating mga senador, i-pray po natin ang Supreme Court, i-pray po natin lahat ng mga nasa gobyerno. Kaya po, ang pananalangin para sa ating government ay iniuutos po yan sa atin ng Panginoon. Sabi po sa 1 Timothy chapter 2, basahin po natin. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings, and for all those who are in authority. Okay, so, grabe, no? Kasama po mismo sa kasulatan. Sunulat ni San Pablo. Sabi po dito,
Manalangin para sa mga hari at sa mga lahat ng mga nasa autoridad. Kahit po yung may mga tsapa diyan sa kalsada, ay sabi dito, i-pray din natin sila. For those who are in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God, our Savior. Wow! Pag nagpipray tayo para sa ating gobyerno at para nasa autoridad, this is good and pleases God. So, kung tayo po'y naghahanap ng paraan para ma-please ang ating Diyos, yung mabigyan natin siya ng kaluguran, one way is to pray for those who are in authority. Huwag lang po nating hahayaan na kung ano yung gawin nila, silang mga elected officials. We have the power to pray for them. At ang Panginoon ay nakikinig ng panalangin. So don't worry. Huwag natin ubusin yung time natin para magreklamo sa mga nasa autoridad o i-curse sila kasi yung mga mali nilang ginagawa. Sana po bilang mananampalataya or kaya po bilang intercessor, doon po tayo sa pagsunod sa sabi ng Lord na tayo po ay maging submissive, maging peaceful, maging hindi violente na mga citizen, at tayo po ay nagre-respect for those who are in authority. Siguro sabihin natin paano kung mali sila, paano kung may mga nagagawa silang hindi mabuti. Nevertheless, they are still in authority. At sabi po dito, kailangan para mabuhay tayong mapayapa, mabuhay tayong hindi magulo, we have to pray for those who are in authority. And this is, sabi dito, this is good. This is good and pleases God, our Savior, who wants all people to be saved and to come to the knowledge of the Lord, of the truth. Okay, so dito po, pag gusto rin po natin daw mabuhay na peaceful and quiet, dapat po i-pray natin ang mga nasa gobyerno. At sabi po sa Romans 13, we have to submit for those who are in authority. Romans 13 ay isa po sa verses na kung saan makikita po natin ang kahalagahan ng gobyerno. Lalo na po ngayon, malapit na naman ang eleksyon. So, kailangan po, hindi tayo pasisilaw kung sino lang yung mapera, kundi po yung talagang may puso para sa Panginoon at sa mga tao, sa pure na paglilingkod, mayroong abilidad, mayroon po siyang kakayahan, may mga brilliant idea siya, may magandang puso para ipaglingkod sa bayan at sa mga nangangailangan. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority, kung sino man po ang nagre-rebelde against sa otoridad, is rebelling against what God has instituted. Kung sino man po ang nagre-rebelde sa nasa otoridad, ay sabi dito, siya ay nagre-rebelde sa Diyos na nag-institute o naglagay sa posisyon. And those who do so will bring judgment to themselves. Okay, so sabi po yan sa Romans 13. Mahaba pa nga po meron pa dito. For rulers, hold no terror for those who do right. So, para daw naman sa mabuti ang mga ginagawa, ay hindi dapat matakot sa nasa otoridad. But for those who do wrong, doon sa mga gumagawa ng mga kabulaktutan, o kaya mga masamang gawain, do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right. Kung ayaw daw po nating natatakot sa mga otoridad, kailangan gawin po natin ang mabuti. Then do what is right
and you will be commended. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid. Kung mabuti ang gawa natin, hindi tayo dapat magalit sa o hindi tayo dapat matakot sa mga nasa autoridad. Pero kung hindi mabuti ang ating gawa, dapat nga lang tayo'y matakot sa mga nasa autoridad. So, sa scriptures po, nakita natin ngayon na tayo po ay inuutusan na igalang ang mga nasa authority at hindi lang po yan, nabasa natin kanina sa 1 Timothy 2:1-7 that we have to pray. We have to pray. We have to pray for them. So, tayo po, I'm inviting you to pray with me para po sa special nating pananalangin para sa mga nasa otoridad. Let us pray. Father God, we thank you for your word. It reminds us, Lord, tonight that we should pray, na kailangan mag-pray kami sa mga nasa authority. Lord God, pinapanalangin po namin, simula po doon sa mga pinakamataas na posisyon ng aming bayan, for those who are in authority, Panginoon, ipinipray namin ang aming presidente, Panginoon, patuloy, O God, na kasiyahan mo siya, bigyan mo siya, Lord, ng iyong Espiritu Santo upang, Panginoon, siyang mag-guide sa kanyang pamumuno ng aming bayan. Father, let there be righteousness and peace, O God, and wisdom, and right discretion, Father God, sa pamumuno ng aming presidente. Father God, anuman pong mga bangayan, anuman pong mga problema ng aming bayan, isinasubmit namin sa iyo. Bigyan mo po ng karunungan ang aming presidente, vice-presidente, Father God, kung ano po ang kanilang mga dapat gawin. Father God, na unahin po nila ang kapakanan ng bayan, kapakanan, Panginoon, ng aming pong bansa. At matutunan nila, Panginoon, na isuko ang kanilang sariling mga agenda for the sake, Father, of the destiny of this nation. Thank you, Lord, for this nation, the Philippines, that the Philippines is blessed. The Philippines is a ship nation. Prophetically, Lord God, the Philippines is being called by you, Lord, to be a missionary sending nation. The Philippines is blessed. The Philippines is a ship nation. Thank you, Lord, for choosing our country. Thank you for your good plan for our country. So we pray, Lord, for our leaders. Panginoon, patuloy mo po silang kasiyahan at patuloy mo po silang gabayan. At upang, Panginoon, maging maayos, patuloy, Ama, ang kanilang pagpapalakad sa aming gobyerno. Yung mga, Panginoon, mga cabinet secretaries, yung mga humahawak, Panginoon, ng DPWH, Lord, let the fear of God be upon that branch of the government, and we continually push back any form of corruption, Father God, any form, Father God, ng mga kaganapan na hindi ayon sa iyo pong, Panginoon, plumb line. You can see everything, Lord God, and let there be justice, Lord God. Let there be truthfulness, Lord God. Panginoon, let there be fear of the Lord sa bawat mga transaction, sa bawat, Panginoon, mga construction na mga ginagawa, mula doon sa Apari hanggang Hulo, doon sa Batanes, Panginoon, sa mga tulay na mga ginagawa, sa mga kalsada, Panginoon. Lord God, ikaw po ang makapangyarihan Diyos. Nakikita mo, Panginoon, ang bawat isa sa kanila pong mga ginagawa. Lord, sinabi mo, Panginoon, minsan, Panginoon, na wala nga pong natatago sa iyo. Hayaan mo, Lord, na magkaroon ng pagkatakot sa iyo, Panginoon, matakot sa iyo na gumawa ng hindi mabuti. Ang lahat ng mga namumuno, ang nasa DPWH, Lord God, ang hindi lang po yan, Panginoon, sa lahat ng branches, Panginoon, ng aming government, DSWD, Father God, lahat, Panginoon, sa DOH, Lord God, Panginoon, lahat, Panginoon, maraming mga taong nangangailangan, may mga sakit, Father God, ng mga kababayan. Lord, we pray, O God,
na gamitin mo po ang branch na ito ng government para, Panginoon, makaabot ang mga tulong, makaabot, Panginoon, ang mga gamot, na mga libreng gamot, ang mga murang gamot, Panginoon, sa mga taong mga nangangailangan. Marami kami mga kababayan, O Diyos, na hindi makapunta, Panginoon, sa mga doktor, hindi makapunta sa mga hospital, Lord God, dahil sa kawalan. Lord, let there be justice, Lord God. Hayaan mo po na ang pera na yan, Panginoon, ng PhilHealth patuloy na mag-flow because we believe, Lord, na ang PhilHealth is blessed. Marami itong pera, marami itong patuloy na matutulungan, Lord. Give wisdom sa mga namumuno nito, Lord God. Ganon din, Panginoon, ang aming education sector, Lord God, at lahat ng mga, Lord God, ang amin pong mga namumuno, ang lahat, Panginoon, na cabinet secretary, Lord God, anumang mga branches ang hawak nila, let there be, O God, ang banal na takot sa Diyos, ang dumatal sa puso ng aming mga nasa gobyerno at nasa authority. Lord, in the name of Jesus, sa darating na election, Lord God, God, we pray, Lord, na ang mananalo, Panginoon, sa lahat ng kawani, Panginoon, sa Kongreso, sa Senado, Panginoon, sa mga mayor, Lord God, sa mga board members, sa mga congressmen, gobernador, Lord God, Panginoon, thy will be done. O God, hallelujah. Panginoon, bigyan mo po ng maging peaceful ang aming election, Lord God, at yung mga tamang tao ang mailagay sa posisyon. Hayaan mo, Lord, na mga Pilipino ay patuloy na maging mga wise voters, Lord God, na yung mga angkop sa posisyon, yung mga nararapat, Panginoon, ang makaupo, Panginoon. Lord, thank you so much sapagkat, oh Lord, nandyan ka. You reign on high. Yes, Jesus reigns, oh God. Jesus reigns in this country. Thank you, Lord, that you are so powerful and there is nothing impossible with you. Hallelujah. Thank you, Lord, for blessing our government, blessing our country. Thank you, Lord. Ano man pong hindi namin na-mention sa panalangin, ikaw na po, Lord, ikaw po ang patuloy, Panginoon, na siyang maggabay, manguna, at salamat, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Ito ay patuloy mong iniingatan, maging sa mga himpapawid, Panginoon, maging sa mga karagatan, Panginoon, kapos kami sa mga mga gamit, Panginoon, sa aming militar. Subalit, Lord God, kasama ka namin. And Mother God, ikaw ang makapangyarihan, Diyos. Kaya mo kaming proteksyonan, kaya mo kaming gabayan, pwede mo kaming i-lead sa greener pastures, God, wherein, Lord God, nothing is impossible with you. Continually bless our country, Lord God. Continually give wisdom sa mga namumuno sa amin na sa mga right discretion nila, Lord God, sa patungkol, Panginoon, sa mga bagay, pag-uusapan sa peace and order situation ng aming bahayan. Lord, we thank you for answering our prayers. We thank you that with God, nothing is impossible. We thank you, Lord God. We thank you, Jesus. Sabi mo, Lord, come unto me. Lumapit kami sa iyo, lahat ng nabibigatan ng lubha, sapagkat kami bibigyan mo ng kagaanan, bibigyan mo, Panginoon, ng kapahingahan ang lahat ng mga nabibigatan. We thank you, Lord, na maging sa agriculture, Lord, you will give wisdom, Panginoon, sa presidente at sa mga mamumuno, Panginoon, ng agriculture na maging maayos nila, Lord, ang pamamalakad nila sa agriculture, sa aming pong mga taniman ng mga ang aming mga bigas, Father God, na hindi lang po kami maging importer, Panginoon, ng bigas, kundi pagpapalain mo, Panginoon, ang mga granary and mga ang bawat mga tanim dito sa Pilipinas, Lord God, ang mga gulay, Panginoon, ang mga niyog, ang mga abaka, patuloy mo, Panginoon, pagpalain ng aming bayan. Heal our land, O God. Heal our land, O Lord God. Father, thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, na maging malakas ang agriculture ng aming bayan, ng aming bansa, Panginoon, ang aming pong flora and fauna at ganoon din, Lord, ang mga kayamanan sa dagat, Ama.
ito Panginoon ay patuloy mo pong payabungin, pagyamanin. Panginoon, patuloy mo kaming i-bless sa aming pong mga karagatan at patuloy mo po, Panginoon, po proteksyonan ang aming bayan against any intruder. Salamat, Panginoon, because sa iyong pag-ibig at sa iyong pagmamahal that we live peacefully in this country. We thank you, Lord, for answering our prayers. We thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga taong kasama ko ngayon sa panalangin. Ano man po ang personal na pangangailangan ng bawat isa, wala pong nalilingid sa iyo, Panginoon, walang natatago sa iyo, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, ano man pong personal na pangangailangan ng bawat isa, abutin mo, Panginoon, ang bawat isa sa anumang pangangailangan nila. Lord, sino man, Panginoon, na nakikinig ngayon na mayroong sakit at karamdaman, in the name of Jesus, we rebuke that spirit of sickness and diseases. I rebuke that spirit of sickness right now. Get out in the name of Jesus. Let there be healing. Let there be deliverance. Let there be healing, strength sa bawat isa na nangangailangan nito. Even right now, in the name of Jesus, be healthy, be strong in the name of Jesus. Panginoon, salamat sa pagpapagaling mo sa mayroong mga sakit po, sa kanila pong tiyan, sa kanila pong ulo, sa kanila po, Panginoong sakit, sa kanilang puso, or mga lungs, anumang pong klaseng mga cancer yan, Panginoon. You are powerful, O God. You are our healer, Jehovah Rapha, the God that heals. Lord, thank you for your healing touch upon each one na nakikinig ngayon. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Well, mga kaibigan, si Ate Chu, si Aguilar po ito.